Samantala, tinalakay sa budget briefing kanina ang mababang budget para sa national defense sa gitna ng pangangailangang bantayan ang mga teritoryo ng bansa. Inungkat din ang tungkol sa dami ng security escort ng Office of the Vice President noong 2022. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Kapos man sa kanilang kailangan ng 229.94 billion pesos na 2024 proposed budget ng Department of National Defense o DND, tuloy raw nilang palalakasin ang depensa ng bansa laban sa mga agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea. Tanong ng isang kongresista, hindi ba sobra ang pagkiling ng Pilipinas sa Amerika? Hindi ba po ang Scarborough ay kinupkop? Kinupkop ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. Kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Ayon kay Teodoro, ang budget ng Defense Department na kinabibilangan ng Armed Forces of the Philippines wala pang 1% ng GDP o Gross Domestic Product. Higit na malaki raw dito ang budget ng ibang bansa sa kanilang depensa. 535 billion pesos nga raw ang hinihingi nilang budget sa 2024 pero wala pa sa kalahati ang naisama sa proposed budget. Bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon ng digmaan sa West Philippine Sea? Sino ba ho nagwa-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po malayo po at ayoko pong magkagera. Baliwala ho ang democracy, lalo na sa determinadong malaking bansa na may hangarin na kupkupin ang buong South China Sea. Sabi ni Teodoro, para ganap na ma-develop ang Pag-asa Island, kailangang gumawa ng port at isaayos ang paliparan doon. Kapos din daw ang pondo para sa AFP modernization na may epekto rin daw sa pagbabantay ng mga teritoryo ng bansa. Natanong din ng DND at AFP tungkol sa 433 security escort ni Vice President Sara Duterte noong 2022 na nabanggit sa Commission on Audit Report. Higit na malaki kasi ito sa military personnel na naka-assign sa Office of the Vice President noong 2021. Paliwanag ni Teodoro, bahagi ito ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG na na-activate noong 2022. Para sa 2023, nasa 345 na lang daw ang sundalong kabilang dito. Sa 2024, 75 million pesos ang planong i-budget dito. Tatayuan ko po ang necessity ng VPSPG kasi ang Vice Presidente po nung araw ay dinadagdag yan sa PSG budget at hindi po consistent ang kanilang suporta. Kaya minabuti po ng nauna sa akin si Secretary Lorenzana na gumawa ng VPSPG. Ilang kongresista ang nagpahayag ng suporta na madagdagan ang budget ng DND para makabili ng makabagong gamit at para sa pagbabantay ng mga teritoryo ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.